Mga lifestyle, this is Mark Lifestyle once again. So for today's video mga lifestyle, let me share with you isang incident or isang pangyayari na medyo hindi ka panipaniwala na mangyayari, no? So anyways, sa lahat po ng mga solid subscribers natin, nag-aabang ng latest updates about online lending application, stay focused lang po tayo kasi every now and then gumagawa po ako, nagre-research po talaga ako ng mga latest updates about online lending application na i-share ko sa inyo. So yun nga mga lifestyle, share ko lang sa inyo, no, yung recently lang nangyari sa isang solid subscriber natin na matagal ng solid subscriber talaga natin, matagal na, no, kasi madalas ko mabasa yung mga comments niya sa mga videos natin. So yun na nga, nag-loan siya sa isang online lending application. Actually, this is not first time niya rin na-experience yung ganito, no. So okay na-approve na siya, disbursement na, pero sobrang tagal niya naghintay ng pera sa GCash niya, walang dumating. Nung i-check niya yung apps mga ka-lifestyle, take note, nung i-check niya yung apps, nalaman niya or nakita niya na mali yung number na nasendan. How come, papaano, or kumbaga hindi sa kanya yung problema dun mismo sa application or sa operator ng online lending application na to. Pero ito yung twist mga ka-lifestyle, nag-text po sa kanya na yun na nga, na-send talaga sa kanya. So hindi niya alam kung sino yung kukontakin, lahat ng information binigay niya. Malamang gumawa na naman ng istorya itong mga agent, ewan ko, or baguhin nila yung baguhin nila yung number, ilagay yung number niya. So I hope walang ganung mangyari kasi hindi niya naman talaga binigay niya naman talaga yung totoong number niya. Yun nga lang sa iba na send. So sino yung mga ganitong mga klaseng problema naka-experience? Comment down below sa video na to para malaman natin kung ano yung online lending application na gumagawa ng ganyang katarantaduhan. So yun lang mga ka-lifestyle, peace.